Napakalaking palaka o mano yung nakita niya. Halos kasing laki na umano ito ng pusa. At hindi lang yon, umiikot yung ulo ng palakang ito. Tumingala at biglang tumingin sa kanya. Para umanong sa isang kurap ay namalikmata lamang si Annie, kasi biglang nawala ang palaka na ito. Hindi nagtagal, may narinig ulit siya na huni. Etong mga panahon na ito, pato naman. Sinilip niya ulit yung silong, tapos nakakita na naman siya ng malaking pato doon. Katulad ng palakang nakita niya kani-kanina lang. Muli ay umikot yung ulo nito at tumingala sa kanya. Doon na niya naramdaman na hindi normal yun. Kaya minabuti niya na hindi na matulog at magbantay na lang. Bali ang ginawa niya magdamag ay nagbasa siya ng Biblia, pero yung huni ay hindi talaga nawala. Doon na niya ginising ang kapatid niyang isa. Inutusan niyang kumuha ng kutsilyo. Nawala lamang ang huni sa silong nung tinusok sa siwang ng silong yung kutsilyo na yon. Maya-maya pa, nakarinig na naman itong si Annie ng huni. Do wala na ito sa silong nila, doon naman ito paikot-ikot sa paligid ng bahay. Para umano itong tunog paniki na tunog pato. Paikot-ikot lamang doon kahit yung kapatid niya ay nagigisingan na ang tunog na yon. Nung mag-uumaga na, kusang nawala ang huni na ito. Mga siguro 4:00 yon. Ang ginawa ni Annie ay, dahil hindi na siya nakatulog, bumaba na lamang para magwalis paikot sa bahay. Nung nasa likod na daw siya banda ng kubo nila, nakita niya yung lalaki, yung kaibigan ng mister niya. Nakatayo lamang daw ito doon sa kabilang bakod. Pulang-pula ang mga mata na nakatingin sa kanya. Siguro, sa kulang ng tulog ni Annie noon at dala na rin sa pag-aalala sa anak, hindi daw siya nakaramdam ng takot na mga oras na yon. Kahit na sobrang pula yung mga mata ng lalaking ito, hindi niya ito inalisan ng tingin. Nakipagtitigan pa siya dito. Doon na parang naisip ni Annie na bukod sa biyenan niya at sa mga kapatid niya, ay wala nang ibang tao na hindi nila kamag-anak ang may alam na wala ang asawa niya doon, maliban dyan sa kaibigan niya. Sa unang pagtilaok ng manok noon, saka lamang umalis yung lalaking yan. Kinaumagaan ay kinuwento niya ito sa biyenan niya. Ang biyenan niya naman